Welcome everyone to Weekly News and a DW Main Major tidbit, and the topic for this video is Depektibong flood control projects, piggy bank ng kurakot. Yeah, the total cost of all of the projects since July 2022 until today is 545 billion pesos. I don't know about you, but that is a very big number by any measure. That is an enormous number. 15 contractors para sa mga flood control projects lamang ang nakatanggap ng kontratang nagkakahalaga ng 100 billion pesos nationwide mula July 2022 to May 2025. However, this is another disturbing assessment statistic. 20% of the entire 545 billion budget napunta lang sa 15 na kontraktor. Sa 15 na kontraktor na yan, 5 sa kanila ay may kontrata sa buong Pilipinas. Alam niyo yung paglabas ni PBBM ng ganitong listahan na kung isipin one of his attempts para pabanguhin ang kanyang pangalan as this sort of hardworking, transparent president na trabaho ng trabaho pero hindi nararamdaman ng tao dahil LGU ang may mali. Kumbaga pinapasa niya yung mali sa mga LGU. Na hindi natin alam kung tama ba yung pagpasa niya, na wala ba talaga siyang kasalanan, na wala ba siyang kubra sa mga flood control projects. Pero itong attempt niya for transparency is good, pero alam nating nagpapabango siya ng kanyang pangalan. Ayun yung naratibong gusto niyang iparating, lalo na at matatapos na ang kanyang termino. Pero yung sinasabi niyang 500 billion pesos nationwide na kontrata para sa mga flood control projects ay nagsimula ang bilangan nung umupo siya sa pwesto. Ibig sabihin, 100 bilyong piso ang nagastos pero tila'y walang kinalabasang maganda under his term. No, pwede niyo sabihin na yung iba, yung pesahan sa, o kaya naman pinlano nung panahon ni Duterte. So hindi naman talaga ako may kasalanan or hindi naman yung mga LGU noon ay pero hindi naman yung LGU ngayon ang may kasalanan, di ba? Pero kahit na sa'yo pa rin yung termino kung saan yung 500 billion pesos na yon ay nagastos nationwide para sa mga flood control projects. Naglabas rin si BBM ng panibagong website where people can look into how much ang isang project, sino ang contractor, location at kung kailan matatapos o natapos ang isang flood control projects. The website is Sumbong kay Bonggang Bongbong. Dito na kayo sumbong, diretso pa ang aksyon. Isang bonggang gabi sa inyo lahat. Ito naman po si Bongbong, sisilipin ang inyong mga sumbong. Walang baliligtasin. Lahat tutumbukin dito. You can visit the website at sumbongsapangulo.com. And can you believe it? Siya na yung presidente natin. Dati talk show host lang siya. Para siyang Tulfo, pero much more sexier. Nobalik tayo. Ayon kay BBM, nasa 6,000 sa 9,000 o around 2/3 worth more than 350 billion pesos cumulatively ng mga flood control projects ay kulang-kulang ang mga detalye including their specifications, address, at exact type of flood control project built. So pwedeng construction ba siya, pwede ba siyang rehabilitation, pwede bang extension or something like that. Pero again, sa 9,000 na yon, 6,000 ang kulang-kulang ang specification at detalye ng mismong proyekto. Minsan pa, pare-parehas ang presyo ng mga kontrata, which is napaka-imposible ng ganon. Almost the exact same price or even the exact same price down to the last penny. The exact price among several flood control projects. Kumbaga parang kinapi and paste na lang, hindi man lang sila nag-go into the whole pindot ng kahit ano. Just to make sure na hindi siya ganoon magiging kahina-hinala. Diba? There are 6,021 projects worth more than 350 billion that do not specify the exact type of flood control that is being built. Many projects also in different locations have exactly the same contract cost. I think anybody who works in
either the private sector or the public sector, pag sinabi, may 50 project, pare-pareho, 150 million lahat. Pare-pareho lahat. Imposible yan. It is impossible for one barangay, even if they are the next barangay, to have the exact same project to the exact same amount with the exact same contractor. Imposible yan. And that is why that is a significant finding already that we have made. Pero di ba ang weird nun, considering each flood control projects in different districts, in different barangays, in different even areas or roads or alleyways or whatever, have very different costs at specification ng flood control structure. Kasi, again, hindi realistic na nagkakapare-parehas in the tunes of hundreds of millions of pesos, in billions even, pag pinagsama-sama. Kung isipin natin siguro, ang dahilan kung bakit 6,000 sa 9,000 flood control projects ay kulang-kulang ang detalye, para hindi ganun kadali ma-audit yung finished product or that even there is a finished product. Kasi yung iba nga, walang address na nakalagay. Hindi alam kung ano ba talaga yung pinagawa or hindi man lang alam kung ano-ano yung mga pinaggastusan. Alam naman kasi nila na hindi nga nila ma-audit yan, lalo na ng DPWH or even ng COA. Kasi nga napakarami sa buong bansa. Isa pa sa mga nilalabas ni BBM ay ang mismatch raw ng mga bahaing probinsya at kung saan nakalagay ang mga flood control projects with mismatches sa dami ng proyekto within Cebu, Isabela, Albay, Leyte at Camarines Sur na nasa top 10 ng pinakamaraming flood control projects despite not being in the top 10 flood-prone provinces. Kung sino yung hindi kailangan ng flood control projects, sila yung nalalagyan. These are the provinces with the most projects. And at the same time, here's a list of the top 10 provinces that are most flood-prone, that have been assessed to be the most flood-prone. I think you will notice they don't necessarily match. This side and that side don't necessarily match. Now, I'm sure there are explanations for that. We will have to study it further. But you would intuitively say that projects, the areas rather, the provinces or regions, whatever you want to do, whatever pinaka-flood prone, yun dapat ang pinakamaraming project. Pero parang hindi tumutugma. Kaya yan, kailangan natin pag-aralan na mabuti kung bakit nagkaganyan. No, this could just be na mayroon talagang mismatch on some that doesn't necessarily mean na may katiwali ang nangyayari o kaya hindi nakasama sa flood-prone provinces ang mga probinsyang yon sa top 10 kasi nga gumagana yung flood control projects. Pero hindi ba nakakaloka na almost 700 flood control projects meron ang Bulacan despite only being top 5. Samantalang ang Pampanga na pinaka-prone, top 1 sa pagbaha ay meron lamang 300 flood control projects. Kalahati or even less than kalahati ng Bulacan, which is only at the top 5. Samantalang Pampanga, nasa top 1 pero kalahati lang ang nakuhang flood control projects. Tilang meron din raw political cronyism at mga baluarte ang mga construction companies na nagdo-dominate sa mga iba't ibang probinsya sa Pilipinas with Pasig Mayor Vico Soto na dinadagdag na ang kanyang kalaban nung nakaraang eleksyon, midterm elections, na Sena Diskaya, ang may-ari ng top 1, top 2 at 7 pang kumpanya na nakakuha ng bilyones na kontrata o kaya na may construction company. Ang malala, hindi pa raw nagbabayad ng buwis ang mga construction companies na to with 27 billion pesos worth sa 385 flood control projects. You can see what Philstar just listed here. Kaya siguro, and you know, this is my personal opinion and speculation with no intent of actual facade of investigative factual proclamation, na kaya niya sinabing mura lang ang pagpapatayo ng mga infrastruktura kasi baka hindi niya papatungan tapos substandard pa. Although, again, that's just my opinion. Dagdag din ni Iloilo City Mayor Cañas na nasa mahigit 4 billion pesos sa mga flood control projects sa Iloilo na either palpak, di tapos, o nawawala, or even just non-existent
at all. Yung iba hindi namin makita kasi sometimes sa projects naka-specify lang, naka-general lang, slope protection for Iloilo or walang specific address. So, kaya hindi din kami makabigay ng specific kung ano ba details kung paano na or kamusta na yung project. Kaya ghost talaga kasi hinahanap natin, hindi natin mahanap. Nagtatago. Kaya, or maybe, with the help of DPWH, they can locate this and they can explain to us kung saan ba at makita na natin yung ghost. Baka buhay pala. Ilan rin sa mga politikong iniuugnay dito ay sina dating Ako Bicol Representative Zaldi Co na dati ring chair ng House Appropriations Committee. We remember him from the fact na si Sara Duterte dahil sa pagkuha niya raw umano ng parte sa budget ng DepEd. Kasama rin dito sa mga politikong iniuugnay sa mga flood control projects ay sina Senate President Cheese Escudero na kasama sa listahan na may 1% ng flood control projects o halagang 5 billion pesos. Ay isa rin sa kanyang mga top campaign contributors, something he has categorically denied as he claimed demolition job against him due to the impeachment. May gusto ng impeachment, yung marahil nasaktan, tinamaan o nasapul sa mga talumpati at mga pinagagawa at pinagsasabi ko nitong mga nagdaang araw. Klaro naman yun. Yun ang impormasyong nakakarating sa amin. Oo naman. Ay taga-house. Di ba nga, nung nakarang linggo naman, may video nilabas sa akin sa house at kung ano nung innuendo at insinuation na naman ang pinalabas. As if naman may maling ginagawa. Hindi naman ako nagnakaw doon. Kung yun man, pumasok lang ako. Kumbaga sinasabi niya, yes, totoo na top 1 sa mga campaign contributor ko ay, meron ding 1% ng flood control projects na around 5 billion pesos ang halaga. Sabi niya, napakaliit lang daw nun. Sinasabi niya, kaya lang naman to na iuungkat kasi demolition job ito kasi nga hindi siya sumang-ayon sa impeachment at marami daw natamaan sa sinasabi niya noong nag-speech siya patungkol sa kanyang boto to archive the impeachment complaint at again yung kanyang pilay, and this is tila, ay inaction. Now, hindi naman isa lang ang mukha ng korupsyon. Meron ding cronyism na nagpapabor sa mga kaibigan, kakilala, donator o patrino para sa pagkontrata ng mga ganong mga proyekto. Na pwede mo sabihin na, wala akong kinalaman dito. Yes, top campaign contributor ko siya. Wala akong kinalaman sa bidding process, wala akong kinalaman sa kanilang procurement. Pero kung iisipin mo, again, hindi lang iisa ang mukha ng korupsyon na, akin to, bigay ko sa ito. It's a long way to look back. Context, again, big picture. Pwedeng hindi nadaan sa tamang bidding, na-intimidate ang mga dapat magbibid. O kaya wala silang kalaban. May monopolya sa baliwik ng construction company like what is suspected sa mga dominance ng 15 contractors sa kabuuan ng mga flood control projects na again, kumuha ng 100 billion pesos sa 15 flood control project contractors lang yun. Now, all I'm saying is, huwag tayong titingin lang sa ngayon or the past decade. Huwag lang natin titignan yung ngayon. Titignan natin yung history ng mga koneksyon nila sa mga politiko. Kasi doon nagsusnowball ang kapangyarihan at kapital ng mga taong ito. Para sa susunod, hindi na nila kailangang mangurakot. Kasi incidentally, sila lang ang may kayang gumawa ng ganito. Kasi nga again, nauna yung korupsyon na hindi nakikita ng tao. Ngayon lang nakikita at pagkakita natin ngayon wala na tayong magagawa kasi technically wala silang ginawang masama. Technically walang emolument, walang nangyari bribery or lobbying. Ang video clip na ito ay galing sa aking series ng News sa Worthy Recap. Check the entire videos for the complete weekly news recap and subscribe to the channel to be kept up to date sa mga local at global news na ang make sure will be interesting to you. Particularly you, whatever your name is. Hindi ko alam, sorry. Salamat sa panonood mga kaparami. Like, subscribe, follow me like sa socials and avoid Joseph that will be linked down below. So susunod, of course, paalam.